Patuloy ang paghina ng mga teroristang grupo sa bahagi ng Eastern Visayas dahil sa pakikipagtulungan sa gobyerno ng mga dating rebelde. Kasabay yan ang pagkakadiskubre ng Philippine Army ng iba't ibang armas sa liblib na lugar sa Leyte. Narito ang balita ni Almar Forzuelo. Iba't ibang matataas na kalibre ng armas ang natunto ng pinagsamang puwersa ng 14th Infantry Battalion at ng 93rd Infantry Battalion na pawang nasa ilalim ng 8th Infantry Division ng Philippine Army. Ang mga armas ay nakubkob sa liblib na lugar sa Barangay Mahilom, Hindang, Leyte. At dahil sa sumbong ng mga dating miyembro ng komunistang teroristang grupo, kaya ito na-recover ng mga otoridad. Kabilang sa mga nakuhang armas ay isang M60 machine gun, isang M16 rifle at isang M14 rifle. Para sa panig ng pamahalaan, ang pagkakakuha ng nabanggit na mga armas ay maituturing na isang malaking tagumpay. Sa panayam ng SMNI News kay Captain Jefferson Mariano, Chief Division Public Affairs Office ng 8th Infantry Division, indikasyon anya ito na epektibo ang kanilang ginagawang kampanya laban sa mga komunistang teroristang grupo sa Eastern Visayas dahil mismo ang mga dating miyembro na nila ang nagbibigay ng impormasyon kung nasaan itinatago ang kanilang mga armas. This is a strong indication na talagang we are winning in our campaign dito sa Eastern Visayas. As you can see, yung mga former rebel na mismo yung nagbibigay ng mga locations ng mga firearms na ito na kung saan as per nila ay iniwan na ng kanilang grupo dahil nga hindi na nga nila magamit dahil wala nang naghahawak dahil nag-surrender na rin ang mga iba na mga kasama nila. Maliban sa sumbong at mga impormasyon na binibigay ng mga dating rebelde, sinabi ni Mariano na malaking tulong din anya sa pagkamit ng kapayapaan ay ang implementasyon ng mga programa ng pamahalaan na humihikayat sa mga miyembro ng CTGs na sumuko at magbalik loob sa gobyerno. Ini-encourage natin sila na kung saan makipag-participate and of course makipag-engage sa atin para makuha natin yung mga issues and concern nila. And isa na rin ito yung naging daan nga kung para nag-surrender itong mga former rebels na ito dahil nakakausap natin yung mga pamilya nila. Pinasalamatan naman ni Brigadier General Noel Vistuer, Commander ng 82nd Infantry Brigade, ang mga dating miyembro ng CTGs dahil sa kanilang mga naging kontribusyon at patuloy na kooperasyon para matigil na ang armadong pakikibaka sa kanilang lugar. Pinuri naman ni Major General Adonis Ariel Orio, Commander ng 8th Infantry Division, ang pagsisikap ng bawat ahensya upang manatiling payapa at maayos ang buong Region 8. Kasabay ang panawagan sa mga natitirang miyembro ng komunistang grupo na sumuko at magtulungan para sa maayos na kinabukasan. Para sa Diyos sa Pilipinas, kung mahal, Almar Forzuelo, SMNI News.